clustering. So, yung K-means, so hierarchical, tapos yung DB-scan. So, ganito lang makikita nyo mamaya. Okay? So, kailangan natin mag-provide ng dendrogram. So, ano yung dendrogram mamaya i-discuss ko. Okay? Kaya nga sinatawag mo na hierarchy. So, para kung titingnan mo ay, for example, ay organizational chart, ano? So, kagaya siya ng mga organizational chart. Naririnig ba ako? Rinig naman, ano? Oh, yes, sir. Oh, Irinig po. sige, sige, sige. Okay. Teka lang, re-record ko din sa ano, sa G Drive. Wait lang, re-record ko din para dalawa. So, ganito yung gagawin natin. So, dendrogram. Tapos, based this, so, pwede din tayong mag-identify. So, based dun sa graph, kung ilan yung number ng cluster. Kasi kung makikita nyo yung ano, kung makikita nyo yung, wait lang ha. So, i-discuss ko to ng may pen. So, kung titingnan mo yung clusters niya, no. So, wait lang ha. So, mas refine kasi tong ano, mas refine kasi tong clustering kung ilan yung cluster. So, yung unang clustering na makikita mo is yung pinakataas. So, ibig sabihin, itong pink na ito, wait. So, itong pink na ito yung ganito siya kadami. Ano, in terms kapag ika-cluster mo siya ng isa lang. So, ganyan. Tapos, in terms ng dalawa, o kaya tatlo na, so ito, kung mapapansin nyo, nag-iiba yung ano, nag-iiba yung distance ng line. So ibig sabihin mas mahaba, mas maraming cover yung cluster niyang nakita niya. So halimbawa ito'y group 1 yung black, tapos halimbawa ito'y group 2. So based dun sa length, ito yung number ng clustering niya na ginagawa niya. So ito'y 1, halimbawa ito'y 2. Sir, parang wala pa po kayo Wala pong, represent. opo, sir. Ano daw? Wala pong naka-present na ano, share screen po. Ay, nga pala. wait lang. Hindi ko napansin, sorry. Parang radyo lang ang dating natin, ano. So, ulit. So, ulit pala. Wala kasi internet. so, ulitin ko ulit ha. Ayan, kita nyo na. Sir, kita na po. Sabi ko sa inyo, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Parang No, lasing. sir. Okay? So, based dun sa hierarchical clustering, ito yung dendrogram ang tawag dyan, ano, dendrogram. Okay? So, based dito sa hierarchical, so sinasabi kong parang kanina, parang ano siya, parang organizational chart, ano. So, yung pinaka-head, ano, so ibig sabihin, halimbawa ito'y president, mapapansin nyo, malaki agad yung coverage niya. Okay? So, sa unang cluster kasi, kung napapansin nyo sa pag-hierarchical, malaki agad yung cover nung ano nung unang cluster mo. Okay? So, siya ay nakadepende based dun sa length. Ito yung sinasabi ko kanina nung wala pang ano, nung wala pang share screen ano. So, ibig sabihin ganito kadami yung ano ko, ganito kadami yung number nung dots ko kung ipa-plot ko to sa scatter plot ano. So, halimbawa pwede itong sabihin cluster 1, tapos sasabihin ko ito'y cluster 2. Tapos kung nakikita nyo, iba pa rin yung kulay ano. So ibig sabihin, dun sa pangalawang separation ko, sa pangatlo dito ano, ibig sabihin pwede kong i-cluster ng ano, ng dalawa. Ano dito kasi na pinpoint na niya ito isang cluster lang, napapansin niyo isang kulay. So kaya niyang i-cluster itong blue dito. Pero pagdating dito sa right side, ano na nakita nung algorithm na although same tayo ng ito ng hierarchy, pwede kitang i-cluster sa dalawang separate pa na entity. So, ganyan yung tinatawag na hierarchical clustering. Tapos, sir, may difference ba yung ano niyan? May difference ba yung result niyan dun sa k-means? So, meron din mapapansin nyo. Kung i-compare nyo yung graph natin before at saka yung gagawin nating hierarchical clustering, may difference siya, ano? So, ang question mo na lang dito is, alin yung magandang gamitin? So, hindi ko masasagot yung question na yan. So, based sa research mo, in-apply mo yung tatlong clustering algorithm, it's up to you kung paano mo siya i-interpret, ano. So, parang professional judgment mo siya. Wala talaga naman talagang exact na, ano, na data science, ano. May mga variation pa rin sa prediction, ano. So, ako yung natatakot halimbawa sa 100% na prediction.
So sir, anong maire-recommend mong prediction? Kapag mahirap hanapan ng accuracy, ang pinaka-minimum ko para sabihin kung accurate siya, kung nagpe-predict tayo, is 70%. Ano sir yung pinaka-maximum mo na? Hindi ako naniniwala kasi sa 100% eh. Kasi natatakot ako sa 100% na accuracy. Ibig sabihin parang wala na siyang variation na yung artificial intelligence mo wala nang variation na nakukuha. So siguro around 95 para sa akin yun na lang yun yung pinaka-accurate. Pero hindi ako naniniwala sa 100% eh. Pag nagre-review ako ng paper halimbawa sa IEEE ng data analytics. So unang question ko pag may nakita akong 100%, tinitingnan ko yung mga niya, yung mga steps na ginawa niya sa research, baka mayroon siyang nami-miss na process. So, hindi talaga ako naniniwala sa 100%. Although may lumalabas na ganun sa mga research din eh. Pero hindi ako fan ng 100% accuracy. Yung germs nga, 99.99% lang yung na-eliminate, di ba? So, hindi po pwedeng 100%. So, ito yung hierarchical clustering. Tuturuan ko kayong gumawa ng dendrogram. Okay? So, ito yung algorithm pa rin naman. So, tayo muna yung mag-discuss. So, ito yung algorithm pa naman, since clustering din siya, nag-group din siya ng similar object, gaya ng k-means. Kasi yung k-means, nagbe-base siya is yun sa distance ng centroid. So, pag k-means, sa center point, parang sa epicenter, ano yung distance dun sa epicenter para masabi kitang ikay nagbe-belong dito sa cluster na to. Dito naman, distance mula dun sa hierarchy mo. So, yun yung ibig sabihin nito. So, kukunti lang difference, pero ang concept niya is the same. So, same pa rin yung concept. So, yung endpoint daw ng cluster, yan, distinct siya. Lahat naman ng clustering ganito eh. So, each cluster is distinct from each other cluster. Gaya nung ginawa nating graph dito, So, nakita nung dendrogram, ito'y distinct, ito'y distinct, ito'y distinct, tapos ito'y distinct din. Okay? So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4. So, halimbawa, 4 na cluster yung napili natin. Okay? So, kung titingnan ko, may kasunod pa ba tong slide? So, ito lang yung definition niya. So, gumagamit siya ng ng agglomerative so parang decision tree kasi ang dating nito, So, i-divide mo siya based sa number ng hierarchy. Okay? So, dalawa. Pero ang gagamitin natin mamaya itong agglomerative na tinatawag. So, paano mo i-divide, divisive yung niya. So, pwedeng divisive, pwedeng agglomerative. So, pag sinabi mong divisive method, ay di top-down clustering method. So, ina-assign mo yung observation sa isang malaking cluster, tapos based doon sa isang malaking cluster, parang sa pizza. Sa isang malaking pizza, di buo pa yung slice. So, kung merong mga distinct characteristic yung ibang slice, so i-group natin sa least similar. Usually 2 or more. Tapos recursive lang ibig sabihin paulit-ulit lang yung implementation based dun sa observation. Okay? So, ito yung gagamitin natin mamaya. So, agglomerative method. So, yung bottom-up clustering method. So, mas advantageous to kaysa dun sa decisive. Pag sinabi mo kasing agglomerative, parang conglomerate siya ng mga company. Sasama-samahin niya yung similarity. So, between nung distance ng cluster. Talagang tinitingnan niya yung similarity para i-cluster ba niya yung data. Okay? So, ulit-ulit din siya. Recursive din. It repeats until there is only one cluster left na very unique at saka very distinct. So, ito yung mga methods lang ng computing distance. So, hindi dinidiscuss ko lang pero hindi ko ito ipapakita sa code. So, mayroong mga single linkage. So, mayroong mga complete linkage. So, gumagamit din siya ng average. So, ito yung single lang. Single lang yung distance. Okay? So, papakita ko na lang. Hindi ko na i-discuss So, meron siyang complete linkage, end-to-end. Ito, yung pinakamalapit na point. So, yan. So, meron ding tinatawag na average linkage. Yun, sa gitna lang. Ibig sabihin, average to average nung center nung cluster. Yan, average distance lang. So, agglomerative yung dadaanin natin. So, mamaya, di-discuss ko tong DB-scan. So, i-close ko muna to. So, sir, paano ini-implement yung hierarchical clustering?
So, expect nyo magkakameron tayo ng dendrogram dito, ano. So, same process. Nag-import ulit ako. Standard import. So, ang load data natin, yung ano pa rin, yung customers data, yun na lang. Para may comparison tayo, ano. So, halimbawa, read CSV. So, same pa rin. So, mall customers pa rin yung gagamitin ko, ano. So, mall customers.csv. Okay, so, kung limot nyo na, di papakita ko lang sa inyo kung ano itsura ulit. Wala akong mall customers. Wait lang. Mag-i-import pa ako ng data. Wait lang ha. So, mag-i-import ako ng data ng mall customers. So, mall. Okay, wala nga pala akong data. So, ito pa rin yung data na ginamit natin sa ano sa K-means. Okay, so sa K-means algorithm ito pa rin. So, i-reload ko lang ano. So, yan. So, same pa rin, customer ID, gender, age, annual income, spending score. So, last time, ang ginamit natin dyan is yung annual income at saka yung spending score. So, ganun pa rin. Kasi hindi ka naman pwede mag-cluster ng ano. Pwede ako mag-cluster ng age. Pero gender, mahirapan tayo. Ba't ika-cluster mo pa yung gender? Dadaluan naman. Okay? So, again, hindi ko kailangan lahat. So, i-reduce ko lang yung hindi ko kasi kailangan lahat eh. So, i-reduce ko lang yung data frame. So, same process. So, reduce df equals. So, df.drop. Okay? So, nag-a-assign ako sa ibang variable, So, sabi ko, hindi ko minomodify yung original na data frame. Nag-a-assign na lang ako ng dati ginagawa ko to. Minomodify ko tapos lalagyan ko in place true. Ngayon, kung kailangan ko na yung original na data frame, wala na akong babalikan. So, i-assign mo na lang sa iba. Okay, so ito ay gender. So idadrop ko yung gender. Hindi ko kasi ito kailangan eh. So, age. So, ito ay customer ID. Then, tinatawag na axis 1. So, idadrop ko yung buong column. 3 column. Okay, so reduce df.head. So, ipakita lang ulit natin. So, ganito na lang. So, 2 na lang. Then, ang next natin gagawin, papaano gumawa ng dendrograms? Yung pinakita ko sa inyo yung parang organizational chart. So, madali lang siya. Hindi siya part ng sklearn. So, part siya ng SciPy na tinatawag na library. Okay? So, ito ay dendrograms. Okay? So, ang kailangan mo dito, para makita mo yung dendrogram, is mag-i-import ka galing dun sa SciPy. Okay? SciPy ha, hindi siya sklearn. Tapos, meron siyang cluster. Tapos, hierarchy. Yan, nakita nyo. Depende kung anong sasabihin mo dito. Di gagawin ko na lang SCH. As ACH. Tapos mag-set tayo ng Tapos mag-set tayo ng figure size na global agad para pare-parehas yung size natin. So PLT kung natatandaan nyo, RC params. Okay. So maapektuhan lahat ng figure nito. Parang iisa na lang yung size ko Sir, pwedeng i-override yung size? So pwede. Pag nag-introduce ka ng plt.figsize ulit sa baba, so, i-override mo tong sizing na ito, Pero para hindi ako laging nag-re-resize ng figure, halimbawa, standard natin is 8x6. So, iseset ko na siya ng global. Okay? Then, kung meron ka ng ganyan, so, time mo na para gumawa ng dendrogram. Based dun sa data natin, Based dun sa data. So, sabihin ko na lang is dendrogram. Dendrogram yung ginagawa natin. So, SCH. So, SCH yung implementation ko. Sir, bakit SCH? Kasi dinefine ko hierarchy sa HCH. Tapos, meron siyang tinatawag na function na dendrogram. Okay? Tapos, hahanapin mo kung ano yung algorithm. So, gagamit tayo ng linkage, So, linkage, average, tapos end-to-end yung tinatawag. So, SCH, so, gagamit ako ng linkage. So, ibig sabihin is yung, yung pinaka-closest point from each cluster. Tapos linkage ng syempre yung reduced data frame ko na. Tapos may tinatawag lang nitong method which is by default. So papakita ko lang is ward. Okay, ward yung tinatawag na method.
Tapos kung igagraph mo siya, ano, so plt.title. So igagraph ko na siya, ano. So pwede ko sabihin ito ay ah, hierarchical clustering o sabihin kong mall customers. Okay, so mall customers, nilalagyan ko lang label. So font size 020 na lang. So lagyan natin ng ano ng x and y label. So plt.x label. Okay? So yung x ko ay syempre yun yung mga customers. Ano? So yung plt ko, so y label. So yun yung distance na tinatawag. Okay? So distance kasi yung ginagamit natin. Kaso anong distance? So linkage. So ibig sabihin ng ginagamit ko na linkage ay ito. Ito. Yan. Okay? So based dyan sa ano sa linkage natin. So yung ibig sabihin. Tapos kung gusto niyo makita yung graph, so plt.show. So ito yung oops, anong ano, scipy. Wala daw akong dendrogram. Wait lang, check ko ha. Import scipy hierarchy SCH. So dendrogram. Linkage. Tinecheck ko yung code. Teka, wala ba talaga? Wait lang ha. Kopyahin ko lang muna to. Wait. Ang sabi niya, module scipy has no attribute dendrogram. Bakit? Hierarchy. Tinecheck ko yung spelling. Hierarchy as SCH. Bakit all of a sudden na wala na yung dendrogram? So, wait lang ha. So, import ko siya. So, ito yung ano niya. Module scipy. Hi. Mali ba akong spelling? Dendrogram. plt.show. Wait lang ha. Hindi ko makita yung mali. So, SCH scipy dot cluster hierarchy. Ibig sabihin, hindi naman error oh. Pag in-execute ko to, okay naman eh. Okay? So, PLT param SCH linkage. So, ito yung reduce TF. Method ko yung word. So, dendrogram. So, tanggalin ko nga to. Bakit wali? So, wait lang ha. Nag-update ba sila? Dapat kasi may lumalabas dyan na ano na dendrogram mismo na ano na figure. Kaya kopyahin ko yung source ko ha. Okay, yung mismo nandun sa code. Baka may mali lang ako spelling. Lang ha. So burahin ko na to. Okay, ito yung code na nandun sa ano sa notebook ko. Siguro may mali lang ako spelling. Yan. Di ko alam kung nasaan yung mali. Dendrogram, hindi dendrogram. Sorry. Hindi ko napansin. Dendrograms. Hindi pala dendro. Sorry, hindi ko napansin, no. Dendrogram. Okay, so ito na yung magiging dendrogram natin. So ito yung hierarchy nung ano. Teka lang, ang tagal. So ito yung hierarchy nung tinatawag mong clustering. So makikita mo dito, meron tayong 1, 2, 3, 4. So kung titingnan mo, ang sabi nung hierarchical clustering, pwede mo siyang i-separate in terms ng 4 na hierarchy. Okay? Pero 4 ba talaga? So paano mo i-set dito kung ilan hierarchy yung ano? Kung ilang i-set mo na parameter na halimbawa is ilan yung cluster? Kung titingnan mo lang yung graph. Kung ibe-base mo sa kulay, ano? Dito yung 1. Teka, numberan natin ha. So, ilang clustering kaya to? So, ito ay, makikita mo ay 1. Okay, another cluster. Although blue pa rin siya, ano? So, 2. So, pwede mo sabihin 3.
So, dito, pwede nyo sabihin 4. Tapos si 5. Tapos ay 6. Yan ba yung optimal? Okay? So, hindi ganyan ang pagbabasa niyan. So, pinapakita ko lang sa inyo. Baka kasi bilangin nyo. So, hindi ganyan ang pagbabasa niyan. So, para ma-identify mo kung ilan yung number ng cluster na ibibigay natin. So, ite-trace mo yung line. Anong ibig sabihin ko ite-trace mo yung line? Ito yung mga data ng customers by the way sa baba. Halos hindi mo na siya makita. Kasi sa sobrang dami, dikit-dikit na. Okay? So, ang bibilangin mo dito is yung may pinakamahabang natin. Ito. Yung may pinakamahabang line. So, papakita ko na sa inyo. Ang interpretation yan, kukunin mo yung may pinakamahabang lines. Ito, mahaba to. Na magtatago siya dun sa lahat ng cluster. So, paano ko ma-identify na sinabi kong 5 yung optimal cluster nito? So, pipili ka ng mga long lines. Long lines na magtatraverse sa halos lahat ng malalaking cluster. So, ibig sabihin, kung magdo-drawing ako ng line dito, ito'y mahabang linya. So, 1, so ito'y 2, okay? So, ito ay 3, pangatlo, pangalawa, so 3, tapos, ito ay 4, yan. Tapos, sasabihin kong, ito ay 5. Sir, bakit yung mga mahabang linya lang yung tina-target mo, hindi yung maiiksi? Kasi kung tatargetin mo yung maiiksi, halimbawa, ito, sobrang dami mong gustong cluster. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, hindi na maganda yung hindi na maganda pag i-11 cluster mo to. Masyadong specific ka naman na halos similar naman yung values. So, kaya mahaba yung pinipili mo. Kasi sabi ko kanina, based sa haba, ganun karami yung data na mako-contain yan. So, ang technique dyan, sir, ito mahabang lines din naman to. Halimbawa, 1, 2, 3. Pero na-traverse ba niya lahat ng cluster mo based sa hierarchy? So, hindi. Ito, na-traverse lang niya 3 lang. Okay? So, ang mas pipiliin ko is yung mahabang linya, gaya nito, na magtatraverse sa lahat ng cluster. So, ang pipiliin ko dyan is ito. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ulitin ko lang ulit. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, ang number ng cluster ko, which is yung ginawa din natin sa K-means. Yung K-means na ginawa natin sa mall customer, meron tayong 5 klaseng customer. Merong matipid, merong general, merong super high spending pero low credit score, merong mayaman pero tipid, merong hindi kayamanan pero magastos. So, halos the same din yung result. Based doon sa interpretation ng dendrogram, ulitin ko ulit para malinaw. Pipiliin mo dyan yung magtatraverse sa lahat ng cluster na may mahabang lines. So, tapos bibilangin mo ilan yung na-traverse. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, yun yung pipiliin ko na number ng clusters sa igagraph ko ulit. Okay, yan ay dendrogram pa lang. Ganyan yung visualization ng cluster. Pero hindi pa ito yung hierarchical clustering na sinatawag. Ito lang is para ma-identify mo, lagyan ko ng note, to identify the optimized number of clusters. Okay? So, hindi pa yan yung mismong, hindi pa kasi wala kang makukuha pag ganito yung graph. Makikita mo ba yung data mo dyan? Yes, nakikita ko sa baba pero masyadong crowded. So, the best way talaga na i-cluster talaga siya is scatter plot pa rin. Okay? Ito lang para mapili lang natin kung ilan yung cluster. Which is, na-identify natin is 5. Okay? So, ngayon, saka pa lang natin gagawin yung hierarchical clustering. Hindi pa tayo napunta doon. So, ibig sabihin, hierarchical clustering. Okay? So, ngayon pa lang natin gagawin. So, may mga import din tayong gagawin dyan sa hierarchical clustering. So, ang gagamitin natin, hindi tayo divisive. So, agglomerative yung gagamitin natin. Based from experience, mas maganda yung agglomerative. So, sklearn, so cluster. So, import. So, teka, tayo natin, yan.
Tayin ko na lang lumabas, baka mamali pa ako ng spelling. Okay? So, pwede ko i-define sa isang variable. Halimbawa, hierarchical clustering. Ito yung ano ko. So, agglomerative. Palabasin na lang natin ha. So, agglomerative clustering. So, hihingan kanya ng number ng cluster. So, same din. N clusters. Parang yung k-means. So, na-identify natin na 5. Tapos, ano yung affinity niya? So, enough na, ano, na Euclidean distance. Kaya nga sinasabi ko Euclidean distance lagi, ano. So, ang affinity variable niya is Euclidean. Tapos, ang linkage ko, yung type ko is, sabihin ko na lang word. Marami pang type yan, pero based sa experience ko, yung word yung maganda. Para sa akin, ano. Then, ipipredict natin, bawa, y, hc. So, bakit y? Okay, so gagawa lang ako ng, ano, ng another variable. Okay? Tapos, hc dot fit. So, same din nung ginagawa natin ng, ano, ng k-means clustering. So, gagamitin ko yung reduced df. Okay? So, nag-define lang ako YHC. Teka, may mali ba? Wala. Okay? So, ibig sabihin, nag-define lang ako ang agglomerative clustering, which is part na siya ng hierarchical. So, 5 cluster based on distance formula. Distance lang naman yung mini-measure natin dyan. No? Okay? So, based on distance formula, yung word natin is siguro alinman sa mga to. So, single, complete, tapos linkage. Okay, tingnan ko lang yung manual. Okay? So, yan yung reduce DF. So, ito yung importation natin. Then, syempre, pag nagka-clusterin ka, kailangan mo i-plot. So, ang ginamit natin last time is Seaborn na lang para mas madali, ano. So, SNS. So, gagamit ako ng scatter plot. So, ang data ko ay di yung reduce DF. Ang X ko, yung reduce DF. Tapos, iLook. 0, 1. Sige, pakita ko muna sa inyo kung ano yung reduce DF iLook na yan. Para hindi kayo nalilito. So, ganito itsura ng ano, reduce df.iLook. Index location. Lahat ng row. Okay? So, lahat ng row. Tapos yung unang column. So, tingnan mo lang kung ano yung ginagawa niya. Okay? So, yun yung mga values. So, 15, 15, 16, 16, 121. Okay? Naka-arrange na nga siya ng ano, yung naka-sort. Okay? Tapos ito yung 1. Okay, yan yung mga specific value niya. Yan ay spending score. Tapos ito ay yung annual income. So, yun na may ika-cluster natin eh. Tapos, based dun sa scatter plot, yung kulay, yun yung magde-decide kung anong cluster. Based sa agglomerative clustering. Okay, so Y. So, equals reduced DF. So, ito yung 1. Okay? So, ang magiging U ko is yung YHC. Tama. Siya yung magde-decide kung ano yung kulay nung per cluster. Kasi yun yung finite natin, no? Yun yung finite natin do sa reduced DF. Okay? So, yun yung U. Ibig sabihin, yun yung basis natin. So, baguhin ko lang yung kulay. So, halimbawa ay palette equals bawa red. So, ito ay blue. So, mga ano na lang, mga basic color na lang. Para meron lang ibang kulay. So, ito'y green. So, sabihin kung 5 siya, 5. So, yellow. Teka, nakakasagabal naman muna to. Tanggalin ko muna to, ha. So, Epic Pen. Downloadin nyo kung gusto nyo. May hack niyan. Paano maging pro version. Okay, so palette. So, S. So, laki ng size. Tapos, lagyan ko na lang ng set. Todo na natin. Set title equals, ito ay customer cluster. So, parang ganyan. Okay. So, tayo nagka-clustering pa rin, pero ang gamit natin hierarchical. Oops, wait lang. Meron daw akong mali dito sa reduce df 1. So, reduce df1. Wait lang ha. Dami kasi. Reduce df 01. So, okay yan. So, y reduce df1. So, tama naman. U. 8c. Anong sabi?
1 is an invalid key. Okay. Nakalimutan ko yung yung iLook. Okay, index location. Okay, so ito pa rin. Pero kung i-compare nyo tong graph na to side by side do sa ginawa natin before, pero hindi ko na ipapakita sa K-means clustering, may differences sa ng kinluster niya Dun sa iba siguro ito'y blue, pero sa atin ito'y brown. So based dun sa natin sa hierarchical clustering na ginamit, so ganito yung pagkaka-separate niya ng specific value. Okay? So wala tong centroid na tinatawag kasi hindi natin ginagamit yung k-means which is nagbe-base sa centroid. So ibig sabihin halos the same pa rin ng clustering. Kung natatandaan ko sa k-means, ito'y red. Itong portion na to. Kung hindi ako nagkakamali Kung hindi ako nagkakamali, try nyo i-compare mamaya kung may time kayo. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, sa k-means clustering ito'y red. Ito lang yung nakagrupo. Ito yung general customers natin before. Kung di ako nagkakamali ha. Pero ito is parang the same din naman. Tapos ito siguro may nadadamay lang before dito na Pero ito yung tinatawag natin ng mga cluster. So ginagamit natin is hierarchical clustering. Okay, yan yung pangalawang cluster na tinatawag. Okay? So next, diretsohin na natin. So next naman tapusin natin DB-scan. Tapos siguro next year natural language processing. Ang mga data natin next year ay words naman, mga words, hindi naman numerical data. Ang gagawin natin mag-identify tayo ng email na spam o kaya illegal na email. Okay? So mag-new notebook na lang muna ako So new notebook. Okay? So ito yung hierarchical. So, ang kasunod naman, madali lang tong DB-scan. Saglit lang tong DB-scan na to. So, labelan ko na lang muna. So, this is DB-scan. Density-based clustering. Okay, based naman sa density. So, ito similar siya sa Similar siya sa K-neighbor. Kaya hindi may iwasan na gumamit dito ng ng K-nearest neighbor na tinatawag. Okay, so labelan ko na lang muna ha. So ang ginagawa natin ay DB scan clustering. So ano ba yung DB scan clustering? So freebie lang ng DB scan clustering. So ano yung ibig sabihin lang yan? So bigyan ko lang kayo ng preview So based lang sa density. Okay, halimbawa population density, dense ba yung pagkakakumpul-kumpul ng data? Okay? Kung titingnan niyo yung k-means, tingnan niyo yung comparison ng ginagawa nilang dalawa, So, based dun sa density, yung palibot ginawa niyang blue. Okay? So, medyo mas ini-scan lang niya based sa density. Instead, na ang ginawa niya is kalahati lang yung k-means. Kasi nagbe-base to sa centroid. In terms naman ng ganitong arrangement, medyo maluwag yung DB-scan clustering Kung titingnan niyo yung comparison ng k-means, 3 cluster yung pinili niya. Pero yung DB-scan is 2 lang. May mga Ang maganda lang sa ang maganda sa DB-scan na masasabi ko na advantage nito is nakaka-detect naman to ng outlier. Ibig sabihin ng mga outlier, yung mga extreme values na makikita mo dun sa cluster. Okay? Kung makikita mo, density base, lahat blue. So, yung k-means is green, blue, tapos ay orange. So, ganyan yung the way niyang ini-scan. Talagang lahat naman ng clustering, lahat ng ng closest points, yung mini-measure niya. Mini-measure niya Yan, ito yung ibig ko sabihin. Maganda dito is nagde-detect naman siya ng outliers, yung malalayo na mismo dun sa cluster. Okay, so dalawang important parameters yung DB-scan. Dalawa kasi yung hinihingi. Yung epsilon, which is kukomputin pa rin natin, yung tinatawag nilang epsilon. Okay? Yun yung points na should be to each other to be considered as a part of the cluster. Gaano kalayo? Okay? So, ito yung epsilon. Ito yung threshold mo. Kung paano mo i-consider yung dalawang points para mag-belong.
sa isang specific neighbor. So again, neighbor, may term na neighbor. So gagamit din tayo dito ng k-nearest neighbor. So may mga minimum points, ano? So dalawa, isang minimum value kaya minimum points, yung yung dense. Kung gaano ka dense yung region. Okay, generally ito ang formula dito, ang number ng mean points is equal twice to the number of columns in the dataset. So kung gagamit ako ng reduced DF nung customers ko, so ang minimum value ko, sabi daw niya is twice nung number nung column. Since dalawa yung columns ko, so mamaya ang gagamitin ko, minimum value ko is 4. Kung 3 yung ginamit mong columns, ita-times 2 mo lang. Twice daw the number eh. So yun yung ruling nila in terms ng DBScan. Hindi ko alam bakit ganoon. Siguro yung nag-propose ng algorithm, yun yung nilagay niya sa manual niya. So madaming mayroong core, border, so noise. Okay? So napakadaming type ng DBScan. So may core, may border, tapos may noise. Tapos yung algorithm niya, kasi hindi to diretsohan, sabi ko nga dadaan to ng k-nearest neighbor. So neighbors daw muna, tapos for each point mag-a-assign ka ng cluster, tapos recursively ikukumpitin natin yung density. So yun yung, tapos may 4 pa. So iterate to remaining unvisited points in the dataset. Ito yung tinatawag na noise o kaya yung outlier. So mamaya makikita nyo to. Okay, so doon natapos yung slide So sir, paano ginagawa yung DBScan? So same, mag-i-import pa rin tayo. Okay, so dadaan tayo ng k-nearest neighbor kasi sinasabi niya, ang isang importanteng component nung DBScan na algorithm is yung k-nearest neighbor. Okay, so imports ulit. So copy paste ko na lang So copy paste ko na lang tong nasa notepad. So isa lang naman yung gagawin natin diyan. Tapos same data ulit, same data. Wait lang Yung mall customers ko ulit. So public files, hindi nyo nakikita pero nasa kabilang screen. So data set. So mall customers So drag ko na lang ulit. So same pa rin, same. Same pa rin yung gagawin natin. So same procedure. So kopyahin ko na lang yung yung dataset natin. Ganun din naman yung ginagawa natin So load dataset. Okay, so kinokopya ko na lang yung kinokopya ko na lang yung kasi common lang siya dun sa ginagawa natin. Tapos pwede kang mag-drop. Pwede kang mag-drop o ibahin lang natin yung method. So, halimbawa magse-select na lang ako ng features, hindi naman ako magda-drop. Okay, so select features. So, based sa algorithm, pipili ka ng features. Since dalawa lang naman yung features na nakikita natin from the start, ay di yun lang yung ise-select ko. So, madali lang tong DB clustering. So, instead na mag-drop ako, ay di i-assign ko na lang. So, data dot iLook. Hindi, may pangalan naman yung header So, pwede ko sabihin look pag may mga pangalan. So, lahat ng column, so, pwede ko sabihin annual, ito. So, piyahin ko na lang to So, itong annual income. Okay? Tapos, yung spending score. Hindi ko na lang idadrop. Pero, same din yung process. Big sabihin, specifically, yung X, ito lang yung interesado akong column. Actually, hindi na data to. So, gawin ko na lang tong data para consistent lang tayo dun sa code. Okay, so ito yung X data. So, dalawa pa rin. So, X.head. So, 3. So, the same pa rin. So, annual income tsaka spending score. Okay? So, ang kailangan dito is makompute ko yung epsilon parameter calculation. Alam ko na kasi yung minimum value Dalawang column, alam ko na yung dalawang column, ibig sabihin, ang minimum points ko o kaya minimum value, isasabihin kong 4. Okay, so, pwedeng mag-compute muna tayo nung epsilon
tinatawag na parameter calculation. So, mag-compute tayo ng epsilon, So, papaano siya? So, i-graph din natin para malaman natin. Para hindi, although alam ko to na 8, kasi nagawa ko na to eh. So, from sklearn. Dami ng library. So, ang epsilon calculation po is nag-base din sa k-nearest neighbor. So, similar lang siya doon. Padadaanin mo lang doon sa neighbors. So, import. So, nearest neighbor. Okay? So, based dun sa PowerPoint, so gumagamit din siya ng nearest neighbor. So, i-implement ko lang ulit yung k-nearest neighbor dito. So, nay equals, so, pwede ko sabihin nearest neighbors. Okay? So, n neighbors. Okay? So, dalawa. Sir, bakit dalawa lang yung, bakit dalawa lang yung sinabi mong nearest neighbor ko? Ilan ba yung, ko? Ilan ba yung variable ko? So, ibig sabihin, dalawa lang. Okay? So, next, so sabihin ko na lang NBRS. If-fit ko to ha. So, nay.fit. Gumagawa tayo ng KNN. Okay? Tapos, kailangan ibalik ko yung specific distance na ibibigay sa akin ng KNN. So, pwedeng isang value ko ng distances, which is ito yung importante. Tapos, yung mga value ng indices. Nasaan siya? So, NBRS. So, pwede ko sabihin ito ay neighbors X. Okay? So, ipinifit ko lang. So, based dun sa NBRS, makakakuha ko ng distances at saka indices. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga specific value niya. Mali spelling niyan. So, ito ay K neighbors. Gumagamit nga pala ako ng K ng K nearest. Okay? So, kung gusto lang makita, kung ano yung nakuha nating values. So, yung una kong ipapakita, ito yung mga distances ng clusters. Okay? So, 0, ito yung mga specific distances ng clusters. Okay? Hindi mo ma-appreciate kapag numerical. So, copy ko ulit. So, kung gusto niyo mang makita yung check values nung halimbawa ay indices. Ano yung mga indices? Okay, so ito yung mga indices na tinatawag. Okay, so 0, 4, 1, 3, 2, 6, 3, 5, 4, 0. Okay, ibig sabihin yung mga indices parang coordinates. Yan yung kakailanganin natin para ma-plot natin. So same pa rin ng k-means sa hierarchical. So may mga coordinates pa rin naman. Okay? So check kung gusto niyo lang makita yung value. Tapos ito ay multi-dimensional array kasi dalawa yung list sa labas. Okay? So, yun din magde-decide kung paano mo siya i-select. Okay, so next. So, ang next naman natin, after mo dyan, sabi doon sa algorithm, ipa-plot natin at saka iso-sort para malaman natin yung maximum number ng value ng epsilon na tinatawag. Gaano ba yung maximum distance o kaya optimum distance? So, ang gagawin natin is sort. Magso-sort lang tayo and plot the results. So, kailangan kasi nakasort. Kasi gagawa ako ng graph eh. Okay? Parang yung tinatawag nating elbow. Pero ito, tinatawag curvature graph na may tinatawag. Okay? So, gagawa tayo ng curvature. So, kailangan ko yung distances, syempre. Iso-sort ko muna siya. np.sort. Okay? By ascending order. So, distances, axis ko is yung row. So, sort ko per row. Okay? So, yung distances na tinatawag natin is equivalent sa distances. I-assign ko lang ulit sa kanyang sariling variable. So, ito ay lahat ng row tapos yung column 1. Kasi yun yung mga distances. Then, pwede ko sabihin PLTRC params. Okay? So, figure size na lang ulit. So, figure.fig size. So, ito ay 10, try natin 10 by 8. So, plt.plot. So, ipa-plot natin yung maximum, yung mga curvature ng distances. So, plt.show. So, ito kasi magde-decide kung ano yung epsilon value ko mamaya. Okay? So, ano yung maximum dyan? So, ganito din. Parang elbow method lang na baligtad ito. Hanapin mo kung saan siya kung saan wala ka nang makukuha.
So, bakit ako nag-decide na 8? So, kung ite-trace mo yung graph, hindi na malaki yung progression niya. Halos kakaunti na lang to. Tingnan mo na lang kung lalagyan ko siya ng line. Halos kakaunti na lang yung progression. Kapag pinili mo yung 4, malaki pa rin yung yung nangyayaring na progression nung specific distances mo. So, pipili ka na halos konti na lang. Pwede kang mag-decide din ng 10 eh. Hindi din masama mag-decide ko ng 10. Pero para sa akin, para hindi lumaki yung distance, para hindi naman mako-cover halos lahat ng cluster. So, magde-decide ako ng 8. Pero pwede ang 9, pwede ang 10. Yung 12, hindi ko na i-recommend kasi konting-konti na lang yung difference. So, halimbawa, nag-decide tayo na 8. So, ang epsilon value natin, based dun sa curvature graph natin, So, lagyan ko na lang comment dito, So, ito ay epsilon, value is the maximum curvature. Para sa akin, ang interpretation ko is around 8. Okay? Tapos, yung minimum points, o kaya is, ito, minimum points, or hindi kasi minimum points ang definition dun sa function. So, minimum value siya is equivalent to 4. Bakit? So, kokomentan ko lang. 'Di ba meron tayong 2 columns, times 2 equals 4. So, pumili tayo. Dalawang columns natin eh. Isang spending score at saka yung annual income ng customer. Tapos, based again dun sa curvature, ng graph, Ayan. Pipili ako which is around 8. So, yun yung gagamitin ko para mag-cluster. Okay? So, ika-cluster na natin. Ito na yung DB scan implementation siguro to. Okay, so DB scan implementation. Okay, so magi-implement na tayo. So, yung DB scan implementation, makikita mo yan sa sklearn. So, meron ng sklearn yan. So, from sklearn. Okay, so clustering pa rin. Cluster pa rin naman eh. Import. So DB scan. Okay, so same process. DB scan equals, so gagamitin ko yung class. So epsilon value which is EPS. O hingan ako ng epsilon value. Alam na natin 8. Tapos minimum samples o kaya ay value which is 4. Okay, base sa number ng column times 2. So ang clusters ko is ipipit ko lang yung dbscan.fit dun sa X ko. Which is yung dalawang column. So, nagpipit tayo ng cluster. So, sir, diretso na ba yan? Okay? Diretso na ba yan na plot assignment? Yes, ipa-plot na natin to. Ginamit lang natin yung k-nearest neighbor. Again, bakit gumamit ako ng k-nearest neighbor ulit? Para makompute ko lang yung distance. Kasi importante kasi siya sa pagsiset ng epsilon value. Okay, remember, gumamit ako ng nearest neighbor kasi ito yung may method na parang pangsukat gaano lang yung distances natin. Remember, gumamit din tayo sa kay nearest neighbor ng elbow graph, yung inertia na tinatawag, which is same din. Kaso, bakit iba yung graph natin? Okay? Based dun sa manual, ma-identify mo yung epsilon hindi through elbow graph. So, based nung progression, nung number nung distances, which is ito, which is yung 8. Okay? So, yung mga value na nakikita mo sa baba, ito yung mga numbers natin na makukuha dito sa side. Okay? Hanggang 200 yung maximum. Ito. Ano ba to? So, mga indices. Okay? So, ito yung DB scan natin. So, ngayon, ipa-plot na natin siya. So, last na to. Last line of code. So, 930. Okay? So, ito ay plot the cluster assignment. So, magka-cluster din tayo. So, same process. So, ito ay plt.scatter. Okay? So, x.index location para sure. Lahat ng row. So, first column. Okay? So, x.iloc. So, lahat ng row. Second column, which is 1. So, ang kulay ko is magbe-base dun sa clusters na ifinit ko.
ito yung mag-decide kung ano yung kulay. Ganun din. Halos the same din yung process. So, lagyan ko lang ng, ng CMAP. Ayoko na ng rainbow. So, balik tayo sa plasma. So, plt.x label. Nafi-feel nyo na ba ang bakasyon? Wala na ata kayong pasok sa Monday. Pero marami ba kayong deadline? May mga deadline naman po, sir. Wala pa nga akong binibigay eh. Dadalian ko na lang. Wala naman tayong final exam, di ba? Mga kafo. Sir, yay. Pero gusto nyo ba? Okay na kami, sir. Kahit po, sir. Okay. So, yan. So, ito na... Oh. Wait lang. iLook, C cluster. Last na eh. Ayaw pang ibigay. Anong sabing mali dito? Argument must be a string or number. Meron ba akong binibigay na na hindi number? PLT, iLook, 01. Saan doong mali? Last na to eh. Kailangan i-run time ko lang ulit lahat. Talagang mali. Argument must be a string. PLT.scatter. Ano ba yung xilook ko? Last na to, hindi pa pinagbigyan, no? That iLook. So, 0. Tama, number siya. Kasi ito yung iLook 1. Number din naman. Alin yung sinasabi niya dito? So, ito ay iLook scatter. So, 0. So, iLook 1. So, tama naman, cluster. So, PLT scatter. Nag-predict ako sa X. Which is same. Anong hinihingi niya ditong... Yung plot na lang eh. Ayaw pa rin. Teka lang, wait lang. May nakalimutan ba ako? So, nag-measure naman ako ng distances. Teka lang ha. So, nag-measure ako ng neighbor and BRS. So, may value naman ako. Naka-fit yung indices. So, yung X ko. Ito na naman, last na. Kung malaman. Float argument must be a string or a number, not dbscan. dbscan.fit cluster. Kalang ha. Titignan ko yung manual. So, clusters. So, tama naman. From cluster, import dbscan, epsilon 8. Minimum sample 4. Okay. Hindi ako nag-predict ng cluster. So, fit, predict. Sorry. Hindi ako nag-predict ng cluster. Okay, so ito yung plot natin. Yan. So, kung makikita nyo, ito yung ginamit ng dbscan. So, may mga changes din, So, kung nakikita nyo yung mga blue, so, ang magandang feature niya lang, ang defining feature ng dbscan is, pag sinabi mong mga, wait. Ang defining moment niya is nakaka-identify siya ng outlier. So, ibig sabihin, itong mga blue na to, in terms dito sa cluster na to, Ito. So, ibig sabihin, medyo extreme cases na tong mga to. Okay, in terms ng clustering. I-remove mo ba siya? Hindi naman. Pinapakita lang niya na sa cluster na yellow, ito ay noise na. Ibig sabihin, ingay na lang siya. Parang hindi niya makomprehend kung saan ko ilalagay na cluster. So, ito hindi ko makita dito, pero hindi niyo makita kung violet o blue, Pero papakitaan ko kayo, ito yung blue. Tsaka ito. Okay, dito, wala siyang nakitang outlier dun sa general natin na customer, Pero dun sa baba, so may nakikita siya. So, ibig sabihin, ito yung noise na lang. Okay? So, depende sa'yo. Tatanggalin mo ba siya? Kung may luxury ka na tanggalin siya, okay lang naman. Okay? Pero kung makikita mo, ito'y extreme case talaga yung mga nakikitang blue.
based dun sa sinet natin na distances. Parang extreme cases lang yung nangyayari. Which is hindi ito kaya ng K-means at saka ng clustering. Kung gusto mo mag-plot na makikita mo yung outliers, yung talagang kakaiba dun sa cluster na ginawa, so gagamit ka ng dbScan. So, ibig sabihin, strictly ito lang yung aking sasabihing clustering. Hindi ka belong dun sa orange kasi ikay outlier. So, ito ay yellow lang. Ibig sabihin, hindi ka nakasama doon sa cluster ko kasi ikaw ay outlier. So, ibig sabihin, kami-kami lang. Hindi kayo kasali. Okay? So, ito, ibig sabihin, ito lang. O, yan. Pero wag ka, kasali pa rin tong nandun sa taas, oh. Ito. So, yan yung specific cluster niya. Okay? So, ganyan yung dbScan. So, K-means based ng centroid. So, hierarchical clustering. Based sa linkages mo. So, distance, lahat ng feature nito is Euclidean distance. Kasi based sa distances mo, dun ka magpo-provide ng clustering. Yun yung pinaka-common nila. Kung gusto mo may outlier detection, so gagamit ka ng dbScan. Okay? So, kung gusto mo ma-identify yung epsilon value, gagamit ka ng k-nearest neighbor, which is, yun talaga yung ginagamit pang-identify ng number ng clusters. Okay, in terms ng dbScan. Okay, so question. Last meeting natin to. Hindi ako papayag na hindi tayo mag-meet ngayong taon. So, next year na ulit ang klase natin. So, question muna. Hello, nandiyan pa ba kayo? Narito pa naman, sir. Okay, so question. Sama ng pakiramdam ko, grabe. Lamig pa naman. Magnatanda talaga na hindi na kaya sa puyatan. Hindi gaya nung high school. Kahit isang linggong lasing, kahit sa puyatan, okay lang. Iba-iba pag natanda na. Mafe-feel nyo talaga yung sa katawan. Ramdam mo eh. Pag akit nga lang ng third floor dito sa engineering, hinahapo na ako. Hindi gaya dati. So, kung walang question, so isesend ko na lang yung recording nito, So, ito ay hierarchical at saka dbScan clustering. Question? Wala. May Christmas party? Wala, sir. Question, may Christmas party ba kayo? Wala ba kayong binabalak dyan? Parang wala, sir. Layo-layo ata. Oo nga eh. Kahit kami dito, ayun lang. Kahit kami dito sa SLSU, wala kaming, virtual kami ngayon, virtual Christmas party. May mga raffle din. Kaso virtual. O sige, kung wala nang question, so stop ko na yung recording dito sa Google, pero sa OBS tuloy-tuloy. So sige, a-attend pa ako ng defense ng ECE. ECE naman. Thank you po, sir. Okay, Thank you po, salamat. Okay. Ayaw din po pang may time. Nagre-research pa kasi. Sige, salamat.